Parehong-pareho daw ang paraan o estilo ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyari noon kay Ninoy Aquino. Ang pagkakahuli kasi sa dating Pangulo ay inihahalin tulad ng ilan sa madilim na kabanata ng rehimeng Marcos Sr. kung saan isang kilalang leader din ang sangkot. Ito ang sabi ng dating kalihim ng Department of National Defense. Si Almar Forzuelo magbabalita. Show me a piece of paper and you're asking me to go with you? Na-set up. Ganito inilarawan ng dating kalihim ng Department of National Defense or DND na si Norberto Gonzales ang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong iligal na inaresto ng Philippine National Police. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, sinabi niya na kaya niya nasabing na-set up si Pangulong Duterte ay dahil ganito rin ang ginawa noon ng Administrasyong Marcos Sr. kay Noynoy Aquino. Kung titignan mo, kung natatandaan nyo yung nangyari ng panahon ni Ninoy Aquino, ganyan-ganyan ang ginamit eh. Talagang parang nakaset up si President Duterte, hindi siya makakatakas dyan eh. Maliban dito, sinabi ni Gonzales na nakita ng buong sambayanan kung paano binastos ng mga pulis ang dati nilang Commander-in-Chief at Pangulo ng bansa na minahal ng milyon-milyong Pilipino. Ang tinitignan ng mga taong bayan, yung manner ng pagkaka-aresto. Para bang hindi ginalang ang posisyon ni President Duterte. Dati siyang presidente. Dapat naman sana refined yung pagkaka-aresto sa kanya kung sakalit kailangan talagang arestohin. Binigyan din ni Gonzales na pinilit lamang ng gobyerno na hulihin si Duterte dahil sa matinding politika. Gate niya, hindi naman talaga inutos ng Interpol ang pag-aresto sa dating Pangulo, ngunit tila ipinilit ito. Dahil dito anya, may mga nagtatanong kung nagamit ba ang naturang hakbang para sa partisan politics sa Pilipinas. Dahil sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, viral na yon ang Pilipinas international community. At para kay Gonzales, hindi ito nakatulong sa imahe ng bansa. Kung napapansin natin, si Putin ng Russia, ang si Netanyahu ng Israel, hindi pumapayag yung mga bansa nila na arestuhin sila dahil ang ibig sabihin niyan pinapakita mo sa mundo na yung justice system hindi gumagalaw ng maayos. Ang isyu ng paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang isang usapin ng batas, kundi isang malaking hamon sa integridad ng sistemang panghustisya ng ating bansa. Sa pagkukumpara nito sa nangyari kay Ninoy Aquino noong panahon ni Marcos Sr., muling sumisentro ang tanong, naging patas ba ang proseso? O may halong politika ba ang hakbang na ito?